Magandang hapon po mga kapatid. Ito na naman ang inyong Ate Marie, Nanay Marie, Tita Marie at si Aling Marie. Ang inyo pong kakampi na hindi kayo iwanan ano man ang mangyari. Maraming salamat sa inyong muling panonood sa ating mga videos at mga makatotohanan. Ako po ay natatawa dito sa anak ni Villar, dito kay Camille Villar, na tila sipunin pa ay nangangarap na maging senador at sumunod sa yapak ng mga magulang at kapatid na talaga namang ang ginawa ay puro pagpapayaman sa ating bayan. Po. Pakinggan niyo po itong kanyang talumpati habang siya ay nangangampanya, no? Ito po. Tanungin sa inyo, dahil naisip ko, ano ba ang pangarap natin para sa ating pamilya? Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Yan. So, ang sagot po ng mga kabataan ay tubig, tubig. Mga batang paslit po ang nandoon, mga kabataan, at ang sagot sa kanya ay tubig, tubig. Ito po ay bibigyan natin ng paalala, opinyon, at higit sa lahat, makatwiran na pangaral dahil papasok sa Senado ang isang babae na sa tingin natin ay walang kaalam-alam kung ano ang gagawin. Bagkus ito ay didiktahan lang ng kanyang mga magulang at kapatid na dati na ring nasa Senado sapagkat sila po ay matatawag nating mga trapo, dinestiya, pasa-pasa ng posisyon sa kamag-anak, kapamilya at kadugo. Yan po ang tinatawag na dynasty, no? Kung kaya't hindi po natin ito dapat payagan. Isipin nyo kung ilang Villar ang umupo, ilang taon na ang nakalilipas. Nauna ay si Manny Villar, sumunod ay si Cynthia Villar, pangalawa ay ang anak nilang lalaki, at ngayon naman ay ang anak na babae. Sobra na po ito. Ikaw, Camille Villar, marami ka pang kakaining bigas o kanin bago mo magampanan. At sana bago mo tanungin kung ano ang pangarap ng mga pamilya, na pamilyang Pilipino, no? Para sabihin ko sa iyo, Camille, hindi na pwedeng magtiwala ang taong bayan sa inyo. Sapagkat sa ginawa ng mga magulang mo na pagpapayaman mula sa gobyerno, kapangyarihan, pera, at higit sa lahat, mga ginawa nilang paninilaw ng salapi sa mga kaawa-awang magsasaka upang makuha ang mga lupain at gawin ninyong mga subdivision, no? Alam mo, Camille, sa isang subdivision, kung ilang ektarya yang mabibili nyo mula sa mga magsasaka na dapat nakakapagsaka sila ng ating mga palayan, mga gulayan, dahil sa kawalan, napipilitan silang ibenta. At yan ang sinasamantala ng iyong ina't ama. Kagaya dito sa amin. Marami ditong lupain na binayaran ng iyong magulang na tuwing eleksyon ay kinakabitan ng mga Villar ng mga tarpaulins. Tinatadtad nila ng tarpaulin ang lupain nila dito, natatayuan nila ng mga building o ng subdivision, no? Alam nyo, for example, babayaran nyo ang lupain ng 2 milyon, 3 milyon. Kapag ito ay dinevelop nyo at ginawa nyo yung subdivision, 4 na doble ang kinikita ninyo. Bakit? Sapagkat kahit mga low cost lang ang itinatayo nyong bahay, kumikita kayo ng limpak-limpak. Hindi nyo matutulungan ang bawat pamilya sa kanilang mga pangarap. Lalo na ang mga magsasaka.
na inaasahan ng buong Pilipinas pagdating sa ilalaman sa tiyan. Alam nyo, pinaka-the best nyo sanang ginawa kayong mga bilyar. Kung nakikita nyo na ang mga magsasaka ay walang maisupply o walang maisuporta sa kanilang pagsasaka, dapat hindi nyo ito inofera na bibilhin. Bibilhin palugi ang magsasaka. Magsasaka na sabik na makatikim ng ginhawa. Kung kaya't kahit binabarat ninyo at binabayaran nyo lang ng ganun lang na halaga, ginagawa nyo silang mangmang, walang alam sa pagbibenta ng lupain. Kung kaya't o-operan nyo kunyari ng milyon, pero kayo nalalaman nyo kung magkano ang kikitahin nyo once na nabili nyo. Alam nyo, sana hindi nyo ino-ofera na bibilhin ang lupain ng mga magsasaka. Dapat ang i-offer nyo na lang ay pautangin nyo ng puhunan ang mga magsasaka. O kaya bigyan nyo ng puhunan ang magsasaka. Sa bagay, walang magbibigay ng milyon sa magsasaka. Kahit na sabihin pang iyan ay pera din ng mga magsasaka. No. Pera ng mamamayan ang ginagamit ninyo. Pinapasweldo kayo ng malaki? Nakakapangupit kayo? Itinatatak niyong pilit ang mga pangalang bilyar sa gobyerno? Pero never kayong magbibigay ng libre sa mga magsasaka. Kung ang inyong ginagawa ay tunay na makatao, dapat sinasabi nyo sa magsasaka, Kuya, Tatay, huwag nyo na po ibenta ang inyong lupa. Pauutangin na lang namin kayo ng pampuhunan para sa pataba at para sa pananim. Pagyamanin nyo ang inyong lupain nang sa gayon, hindi tayo mag-aangkat ng mga bigas o anumang mga produkto mula sa inyong bukirin. No? Dapat ganyan ang offer ng taong mayroong malasakit sa kapwa. Hindi yung tatanungin mo kung ano ang pangarap. Hindi mo dapat inaalam kung anong pangarap ng tao dahil hindi mo yan maibibigay. Mahiya ka naman. Ang bata-bata mo o kababae mong tao. Puro panlilin lang ang sinasabi ninyo. Hindi pa panlilin lang yan. Magtatanong ka kung anong pangarap nila. Wala ka namang maibibigay o maisusustento sa kanilang pangarap. Paano pa matutupad ng isang magsasaka ang pangarap niya? Paano pa matutupad ng isang mamamayan ang pangarap niya? Kung sa halip na tinutulungan nyo ng mga taga-gobyerno, ay inuutakan nyo pa at pinipera-pera nyo pa. Sabik na sabik ang mahihirap na makahawak ng malaking halaga. Sabik na sabik ang mahihirap at naiinganyo sa inyong mga salita. Pero paghawak na nila ang perang yan, dadalihin nyo naman sila sa kamahalan ng bilihin. Ibabayad nila ng tax ang perang yan na inyo rin namang kukupitin. Tama na? Tama na nga yung mga panlilinlang nyo. Kahit kailan isa sa inyo, wala man lang nag-abono mula sa sweldo nyo para matulungan ang taong bayan. Alam mo ikaw, tatak ka na ng mga nagpapayaman na umuupo sa gobyerno. Kaya hindi ka na dapat maupo. Mas pipiliin pa namin si Tatay Danilo Ramos na maging senador kesa sa'yo. Si Tatay Danilo Ramos na isang may edad na ay hasang-hasana sa kahirapan ng bansa. Hasang-hasana siya sa mga pang-aapi sa mga magsasaka. Kung kaya't siya ang nararapat na iupo sa Senado, hindi ikaw, Camille. Wala kang alam. Hindi ka nga yata humihipo ng dahon ng kamatis sa kabukiran.
Husto na ang pagpapanggap. Husto na ang pagmamagaling. Wala pa, uhugin ka pa. No? Marami ka pang dapat pag-aralan sa buhay bago mo magawa ang isang tulong sa isang mamamayan o isang Pilipino na gustong matupad ang pangarap. Tama na. Mga kapatid, hinding-hindi na dapat maupo ang mga bilyar sa Senado. Marami tayo dyan na marunong at handang magpagod para sa mamamayan sapagkat sila ay mga sanay. Sanay sila sa bukid, sanay sila sa mga magsasaka, sanay sila magsaka at alam nila kung anong kailangan ng mamamayang Pilipino. Hindi natin kailangan ng mga imported. Kailangan natin ay sariling produkto ng Pilipinas. Sariling tanim ng kapwa Pilipino. Kung masasayang din lang ang pera natin, mabuti pang pakinabangan na yan ng ating mga magsasaka kesa sa mga mayayamang ito na walang ginawa kundi ang mang-utok. Anong pangarap ang magagawa mo? Anong pangarap ng mga mamamayan ang matutulungan mo? Mahiya ka naman, kakahiya ka. Pangarap mong magpayaman din para yung magiging pamilya mo ay talaga namang hindi mahuhuli sa negosyo ng tatay at nanay mo. Tama na kayo? Husto na, no? Inuto nyo na ang mga magsasaka. Sinilaw nyo na sa pera. Kaya nga yung ating mga bigas nagkawala Nawala ang ating mga magsasaka, nawala ang ating mga palayan, nawala ang ating lahat ng produkto na dapat hindi na tayo bibili. Mangangapit bahay lang tayo. Magbibigayan na dahil maraming tanim, maraming produkto. Sagana dapat ang Pilipinas. Anong ginawa nyo? Tinayuan nyo ng mga subdivision. Itong pagmomodernize ng Pilipinas, isa itong pahirap sa ating bayan. Naging moderno nga ang Pilipinas. Hindi naman kayang bigyan, utos-tusan ang mga pangailangan ng mga mamamayang Pilipinong gipit na gipit at talaga namang lugmok sa kahirapan. Moderno nga ang Pilipinas. Marami naman ang gutom. No? Nagmahal ang lahat ng bilihin dahil ini-import ang mga binibili. Karne, gulay, bigas, lahat ini-import pati isda. Samantalang meron dapat tayong napagkukunan. Ano ang ginawa ng mga taga-gobyerno? No? Sinisira nila ang diskarte ng mga magsasaka para ibenta sa kanila ang mga lupain. Walang taga-gobyerno na nagbigay man lang ng kusang loob na bigyan ng suporta ang mga magsasaka regarding sa mga kagamitan sa pagsasaka, lalo na ang abono, ang pananim, ang punla, ang patubig. No? Wala po nagkusa sa gobyernong mga nakaupo dyan sa gobyerno, walang nagkusa na bigyan ang ating mga magsasaka. Baka po sakali ngayon, may paglaban ng ating magiging mga senador na bago at mga sanay sa hirap, ipaglaban ang ating mga magsasaka nang sa gayon bumalik ang kasaganaan sa ating bansa. Yan lang po mga kapatid, huwag iboto ang mga bilyar. Walang kwenta yan. Puro pagpapayaman lang yan. Saan ka? Saan ka nakakita ng nangangampanya na sasabihin na kung hindi sila iboboto ay wala silang matitirhan? Pangarap, itatanong ang pangarap. Hindi naman sila ang gumagawa ng pangarap ng isang Pilipino. Hindi naman sila nagsusuporta sa pangarap ng isang Pilipino. Hanggang bunganga lang kayo mga bilyar. Kailangan nyo lang ang tao at kailangan nyo ang boto. Pero pag nakuha nyo na ang posisyon, pati kabuhayan ng mamamayan ay kinukuha ninyo. Kikitahin pa po mga kapatid na magsasaka. Kikitahin nyo na limpak-limpak ang mga inaalok na presyo sa inyong lupain ng mga bilyar. Kaya huwag nyong ibebenta sapagkat darating na ang mga senador na magpapasa ng batas na kayo ay bibigyan ng prioridad
bibigyan kayo ng maraming suporta para sa inyong pagsasaka. Maraming salamat mga kapatid. Yan lang muna po. Magandang hapon.